Halos 2 oras din tinanggalang pa-farewell party nila sa akin. Na makapagpasalamat at makapagpaalam na sa lahat ay umuwi na rin ako. Tinanggihan ko ng alok ni Max na paghatid sa akin dahil may sasakyan naman akong dala at isa pa, may gagawin pa siyang consultations. Nagtaka nga ako dahil sa pagiging tahimik ng buong bahay. Hindi ko nakita si Colton na naglalaro sa sala. Tinungo ko ang kusina at nadatnan si nanay at ate Susan na mahinang nagtatawanan. Natigil sila na makita ko. Si Colton po? Tanong ko. Napakulot ng noo si nanay. Wala sa sala? Nasa sala lang yun kanina. Baka po pumasok sa kwarto ninyo, ma'am. Si ate Susan. Magbihis ka na rin, anak, at na makapaghapunan ka. Busog po ako. May konting salasalo kasi kanina sa trabaho. Pupuntahan ko na si Colton. Tinalikuran ko silang dalawa at narinig niya ang pagpapatuloy nila sa usapan. Pagpasok ko sa kwarto, nadatnan ko na naman si Colton na nakaupo sa kama. Ngunit kung anong nakaraan, umiiyak siya. Ngayon naman, natatawa habang may kausap sa laptop na nakalapag sa kama. Di na ako nagtaka kung bakit nagawa niyang manipulahin ang laptop ko. Sa kabila ng kondisyon niya, napakatalino naman niya. O maliwalas ang kanyang mukha na makita ko. Nanay is here, Tita Donita. Masigla niyang sambit. Tita Donita's been telling me some jokes, Nanay. Pinigilan ko ang sarili na umirap. Ano na naman kayang mga kalokohan ang tinuturo ni Donita dito sa anak ko? Alright, say good night to Tita Donita. Time to sleep now, Colt. Gusto man niyang umapila, dinig ko naman ang pangungumbinsi ni Donita sa kabilang linya. Bagsak ang balikat, nagpaalam na rin si Colton sa kanya. Bumaba ng anak ko sa kama at marahan ko siyang hinagkan sa noo. Good night, baby. I love you. Night, nanay. I love you more. Sleep tight, anak. I love you the most. I will. I will love you to infinity and beyond. Napangiti ako. Hindi talaga siya nagpapatalo sa akin pagdating sa ganito. Na makalabas siya sa kwarto, ako naman na naupo sa kama para makipag-usap kay Donita sa video call. Alam mo, Day, sa tuwing marinig ko kayo ni Colton na ganon, feeling ko araw-araw Mother's Day. Bungad ng kaibigan ko. Napatitig ako sa kanyang buhok. Bakit kulay red na naman yung buhok mo? Lumapad ang ngisi niya. Siyempre, pinaghandaan ko talaga para sa pag-uwi ninyo rito. Ako kayang sasalubong sa inyo sa airport. Kaya red, para kaagad niyo ako makita doon. 2 araw na lang. Nahawa na ako sa umaapaw na saya niya. Kung may hindi pa makakakita sa'yo, ewan ko na lang talaga ha. Anyways, si Colton ba ang unang tumawag sa'yo? Oo, talino talaga ng anak mo. Nagulat nga ako eh. Kala ko nakita kong batang version ni Senator. Dimple na lang ang kulang. Bumuntong hininga ako at napahilot sa sentido. Ganon ba talaga ka-obvious na magkamukha sila? Ngumuso siya. Alam mo ang sagot dyan, Day. Natahimik akong bigla. Uuwi na kayo dito? Paano kung malaman ni Senator ang tungkol kay Colt? Nagtiimbagang ako. Hindi niya malalaman ang tungkol sa anak ko. Paano nga ako malaman niya? Pangulit na naman niya. Hindi ko alam, basta I will cross the bridge when I get there. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Hindi pa rin ba nagtatanong yung anak mo tungkol sa tatay niya? Napakamot ako sa tungki ng ilong, sabay iling. Hindi naman, kaya't safe pa ako ngayon. Ewan ko nga kung bakit siguro dahil bata pa siya o di kaya sapat ng pagmamahal na nakukuha niya mula sa akin at kay nanay, pati na rin sa'yo. Pero darating ang panahon na magtatanong na yung anak mo. Huwag kang in denial dyan, Day. Diretsahan niyang pahayag. Hindi na ako kumibo. Nagpatuloy naman siya. Ilang taon ang patay ang asawa ni Gavin. Siguro, siya lang bang pag-uusapan natin ngayon? Agap ko. Kung siya lang, matutulog na ako. Inirapan niya lang ako. Ang bitter mo, Day. Akala ko ba napatawad mo na? Hindi porket napatawad ko na siya, nakalimutan ko ng lahat na nangyari. Siyempre may sugat pa rin. Okay na ang buhay niya ngayon. Okay na rin ako. Masayang masaya na ako. Tuso siyang umisi. Ay, oo nga no. Sige, si Doc na lang pag-usapan natin. Huminga ako na maluwag at nagkwento na sa kanya. Lumipas ang 2 araw at dumating na nga ang flight namin pauwi ng Pilipinas. Mula Vancouver, nag-direct flight kami pa Manila. Mahigit 18 hours ang biniyahe namin. Tanghali na makarating kami sa airport. Dahil sa init ng panahon, hinubaran ko ng jacket si Colton. Di nga nagkamali si Donita. Mabilis namin siya nakita sa loob ng airport dahil sa kanyang buhok at malaking ngisi. Halos tumalo na siya habang kumakaway sa amin. Nahawaan na rin ako ng ngisi niya. Hi, Gutierrez fam.
Bungad niya napakalapit na kami sa kanya. Niyakap ko pa siya na mahigpit. Sa 5 taon namin nagkalayo, ngayon lang kami ulit na nagkita ng personal. Mabilis tumapo ang kanyang tingin sa anak ko. Hinarap niya si Colton at yumuko siya upang maglebel ang kanilang mga mata. Madramang napahawak si Donita sa kanyang dibdib habang mariin na pinagmamasdan ng anak ko na abala namang ginagala ang tingin sa buong paligid. Eto na ba ang inaanak ko? Oh my gulay, ang pogi day! Hinaplos niya ang buhok ng anak ko. Hi Colt, is Tita Donita much prettier in person? Umirap ako. Mahina namang natawa si nanay at ate Susan sa tabi ko. Inosenteng tumango naman ang anak ko. Humiyaw sa saya si Donita. Kaya kita love na love eh. Napaka-honest mong bata. At lumabas na nga kami ng airport. May sasakyan naman na naghihintay sa amin sa labas. Matapos mailagay ang mga bagahe sa likod, pumasok na kami sa loob ng sasakyan. Okay fam, driver niyo ako today. Masiglang anunsyo ni Donita. Dumiretso na kami sa nabili kong bahay sa Makati. Sinalubong kami ni Nanay Lolita sa pintuan. Talaga namang ipinagluto niya pa kami. Sabay-sabay kaming kumain at nagkukwentuhan. Napuno ng tawanan ang buong bahay. Di na binanggit muli ang mapait na nakaraan. Nasabi ko sa sariling nakauwi na talaga ako. Sa mga sumunod na araw, naging abala na rin ako. Inasikaso ko ang nabiling sasakyan. Kinuha na rin namin si Chang mula sa lumang bahay at dinala sa Makati. Si nanay nang mag-aalaga sa kanya. Noong sabihan ako ni nanay sa kanyang desisyon, nagulat ako. Tinanong ko siya kung sigurado ba siya nagampanan ng responsibilidad. Ang sabi niya sa akin, gagawin ko to para mabayaran ng ilang taong kinupkup kanya, Laureta. Kasabay ng paghahanda sa bagong special school na pag-e-enrollan ni Colton, inihanda ko rin ang sarili para sa bagong trabaho. Natanggap ako sa Pillars, ang nursing home na pagmamayari ng mga magulang ni Max, hanggang sa dumating na ang mga unang araw ng trabaho ko. Malaki rin ang bagong nursing home na papasukan ko. Kumpara sa nursing home na pinagtatrabahuhan ko sa Canada, mas homey ang Pillars. Hindi ko alam kung dahil ba sa istruktura ng building o hindi kaya dahil nasa Pilipinas na ako. Pinakilala ko na isa sa mga admin sa iba pang staff. Hindi ko naman maiwasang maalala ang mga dating katrabaho sa Canada. Matapos ang short orientation, nagsimula na ako. Na-assign ako sa 3 matatandang residente. Isa-isa ko silang binisita sa mga silid. Hindi ako nahirapan sa unang 2, ngunit nang mapunta ako sa pangatlo, doon ko napagtantong tiyak, masusukat na naman ito ang kakayahan ko. Masungit talaga yan. Maraming ang nurses at caregivers yung sumusuko dahil dyan dahil hindi masyado nagsasalita. Si Jane, ang nurse na nag-guide sa akin para sa unang araw ng trabaho. Napatingin ako sa matandang babae na nakasakay sa wheelchair. Malinis na nakabon ang kanyang buhok na may makilan-gilan ng kulay puti. Tahimik siyang nakadungo sa may bintana. Anong pangalan niya? Tanong ko kay Hana. Nanay Linda ang tawag namin sa kanya rito. 4 years na yan na residente. May Alzheimer's. 63 years old. Tinanguan ko ang sinabi ni Jane at nilapitan ng matanda. Huminto ako sa gilid niya. Good afternoon po, Nanay Linda. Ako nga po palang bagong nurse's assistant dito. Laureta po. Naglahad ako ng kamay. Inignora niya lang ako at nanatili ang kanyang pagmamasid sa labas ng bintana. Nagkatinginan kami ni Hana. Masungit, di ba? Bulong niya. O siya, iiwan na muna kita. Good luck, Laureta. Matapos tong sabihin, lumabas na ng silid si Hana. Bahagyang napatingin sa akin si Nanay Linda. Nakataas ng kilay. Gusto niyo po bang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin? Inignora niya pa rin ako. Hindi ako sumuko. Sinubukan ko ulit. Ano po bang pinakagusto niyong gawin? Mistulan akong kumakausap sa hangin. Ako po kasi, kung di yun natatanong, mahilig ako magluto. Pinakapaborito kong lutuin, kare-kare, menudo, adobo, paksiw. Nagbe-bake din po ako ng cookies and cupcakes. Nananahi minsan kapag walang ginagawa. Ngumiti ako kahit di naman siya nakatingin. Pero ang pinakapaborito ko talang gawin, makipaglaro at makipagkulitan sa anak ko. Napabaling siya sa akin. Nakita kong interes sa kanyang mga mata. Kinuha ko tong oportunidad para magpatuloy. May anak po ako na isang lalaki. Colton ang pangalan. May mild autism po. Ngayon, nakuha ko na ang buong atensyon niya. Tuluyan niya nang ginalaw ang wheelchair para maharap ako. Ilang taon na siya? Ngumiti ulit ako. 5 years old po. Tumango-tango siya.
May munting ngiti na sa kanyang mga labi. May anak din ako, si Bunsoy. 8 years old naman siya. Anak? 8 years old? Baka ang tinutukoy niya ay apo. Dahil sa nalaman ko na may Alzheimer's ang matanda, hindi ko na siya pinuna at tinayaan na lang. Ano pong hilig ni Bunsoy? Mas lumapad pa ang ngisi ng matanda. Umabot ng 1 oras ang ginawa naming kwentuhan. Sa unang araw ko palang nakatagpo na ako ng bagong kaibigan. Di naman pala siya masungit. Sa sumunod na mga araw naging magaan ang trabaho ko. Siguro isa na rin sa mga dahilan ay ang kasanayan ko na nito. Nagpatuloy ang mga araw-araw na kwentuhan namin ni Nanay Linda. Nalilibang ako sa pakikipag-usap sa kanya dahil sa pagbabahagi niya ng mga karanasan sa buhay. Minsan nakakalimutan niya ang pangalan at detalye dahil na rin sa pagiging ulyanin. Lagi niyang kinukwento sa akin ang tungkol sa apo niyang si Bunsoy. Sinabihan niya pa akong dalhin ko raw minsan sa trabaho si Colton para makilala siya sa kanyang apo. Natuwa naman ako dahil baka may bago na magiging kaibigan ng anak ko. Dala mo na si Colton? Pupunta dito si Bunsoy. May pananabik na sabi niya kinahapunan. Nasa tapat niya ako at nakaupo sa maliit na silya habang hinihilot ang kanyang mga paa dahil sumasakit daw. Sino pong kasama ni Bunsoy? Tatay at nanay niya? Tatay at nanay? Naniningkit ang mga mata niya na parang di yun sumagi sa kanyang isipan. Sinusumpong na naman ang pagiging ulyanin. Napasinghap siya at bahagyang natawa. Ay, oo, tatay niya. Palagi sila magkasama noon, hindi naghihiwalay. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Hindi ako nakalingon dito dahil naagaw ang atensyon ko ng isang binti ni Nanay Linda. May napansin akong isang sugat na parang naipit, kaya naman pala sumasakit. Nandito na si Bunsoy, iha. Magiliw niyang sambit. Napangiti ako dahil sa pananabik na pinapakita niya. Nakakahawa naman talaga. Mukha siya naging bata ulit. Unti-unti akong lumingon. Pakiramdam ko huminto ang pagtakbo ng oras nang bumulaga sa paningin ko si Gavin Delfaro. Mabilis na tumigas ang ngiting nakaplaster sa mga labi ko. Hindi ko rin maigalaw ang katawan. Ni paghinga hindi ko namalayan na ginagawa. Pinasadahan ko ng tingin ng kanyang itsura. Hindi to nagbago. Kung may pagbabago man dito, siguro ang tingin lamang sa kanyang mga mata. Mas lalo tong naging eksperyensyado. Yung tipong marami na nasaksihan sa mundo. Natigilan din siya sa bukana ng pintuan at di na muling nakahakbang pa. Titig na titig siya sa akin na parang isang aparisyon na nakikita niya. Bunsoy ko! Malambing na pagtawag ni Nanay Linda. Senator Delfaro? Untag sa kanya na isa sa mga doktor ng nursing home mula sa kanyang likod ay bigla na lang sumulpot sa tabi niya. Paripat-lipat ang nagtatakang tingin nito sa aming dalawa ni Gavin. Senator, pag-uulit ng babaeng doktor dahil misturang naging bato na si Gavin sa tabi niya. Nilunok ko ang yanig na gumimbal sa akin. Kailangan kong umasta ng normal. Kailangan kong makabawi kaagad. Ang ngiting tumigas sa parang yelo ay nilusaw ko. Tinanggal ko anumang emosyon sa mga mata as may nag-igihan pa ang pagngiti. Good afternoon po, Doc and Sir. Banayad kong sabi. Nakahanap na ng balanse. 2 beses na napakorap si Gavin. Bahagya siyang nailing na para bang may kung anong tinatanggal sa isipan. Humakbang ako na 1 beses at nagpunta sa likod ni Nanay Linda na walang kamalay-malay sa tensyong namumuo sa paligid. Tinulak ko ang kanyang wheelchair para maihatid siya sa gitna ng silid. Maihatid siya sa kanyang Bunsoy, nanihibla ng posibilidad hindi malang sumagi sa isipan ko na si Gavin pala. Hindi ko na muling idinapo pa ang tingin sa kanya. Sa kabila nito'y ramdam na ramdam ko pa rin ang masidhing pagtitig niya sa akin. This is one of our nurses, Miss Loretta Gutierrez. Well, she's just a few weeks old on the job but I assure you, Senator, she's very capable. Pagpapakilala para sa akin ng doktor. Bahagya ako napatingin sa mukha ni Gavin ngunit iniwasan pa rin ang kanyang mga mata. I guess, maiwan muna namin kayo ng mother mo. Dagdag pa ng doktor sa alanganing tono dahil di pa rin kumikibo si Gavin. I will just see you in the office for Mrs. Delfaro's development. Bumaling ako sa doktor at nakita ko ang pagtango niya sa akin. Kinuha ko tong senyales para sumunod sa kanya sa paglabas ng silid. Taas na ako naglakad na para bang wala lang kahit na gusto nang bumigay ng mga tuhod ko dahil sa pangangatog nito. Tuloy-tuloy ang ginawa kong paghakbang na hindi siya sinusulyapan kahit na alam ko namang nakasunod ang tingin niya sa akin. Hanggang sa tuluyan ko na nga siya nalampasan at nakalabas na ng silid.
Di na ako nagtaka pa na makitang 3 bodyguards na nakaantabay sa labas. Dahil sa pagmamadaling makaalis sa lugar, hindi ko na sila tinignan pa sa mukha kahit medyo kuryoso ko kung sila pa rin ba ang dating bodyguards ni Gavin nung kami pa. Kung hindi ko lang nasa unahan na naglalakad ang doktor, baka kumaripos na ako ng takbo papalabas ng nursing home. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa matinding kaba. Natigilan ako ng unti-unti, huminto ang doktor sa paglalakad at nilingon ako. Nagtagpo ang kanyang kilay habang tinititigan ako. Magkakilala ba kayo ni Senator? Segundo pang lumipas bago ako sumagot. Hindi po. Marahan siyang tumayo at muli nang tumalikod. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang nakasunod naman ako sa kanya. Ilang minuto pa'y huminto rin siya sa tapat na isang pinto na marahil ay ang kanyang opisina. Binuksan niya ang pinto nito at pumasok na sa loob. Sa isang iglap, pinilisan ko na ang paglalakad papuntang locker imbes na sa nurses station. Di naman na ako pinansin ng mga residente at nurses dahil normal naman na talaga ang pagmamadaling paglalakad dito, lalo na sa isang nurse. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ko mula sa bulsa sa suot na uniformeng kulay blue-green ang susi. Kagad kong binuksan ang locker at kinuha mula rito ang bag. Isinara ko rin to pabalik. Misturan akong isang hangin na naglalakad na naman papaalis ng locker area at nagtungo na sa nurses station. Nabuo ko na sa isipan ang dahilan na gagamitin para mag-out ng maaga kahit na hindi ko pa naman tapos ang shift ko. Naabutan ko isa pang nurse na kasamahan na pagod na nakasampa ang ulo sa mesa. Bahagya niyang inangat ang ulo na makita ko. Umaliwalas ang kanyang mukha. Totoo bang nasa isa sa mga kwarto rito si Senator Delfaro? Ang strict naman kasi ng security. Nakita mo ba? Dumaan daw sa hallway ninyo. Masama ang pakiramdam ko. Gusto kong umuwi ng maaga para makapagpahinga. Paalam ko na inignora ang intriga niya tungkol kay Gavin. Pwede bang ikaw na muna mag-check sa mga meds para bukas? Ha? Naku, biglaan naman yata. O siya, sige, ako na lang bahala. Salamat talaga, Kim, ha? Promise ko sa'yo, babawi ako. Mabilis akong tumalikod na. At sa pagmamadaling makaalis, di na nakuha ang huli niyang sinasabi. Saka pa lang ako nakampante at nakahinga na maayos na nasa loob na ng sasakyan. Mahigpit ang pagkakakapit ko sa manibela. Tiningnan ko ang mukha ng salamin ng sasakyan. Kapansin-pansin ang pamumutla ko. Pakiramdam ko tuloy para kong na-ambush sa nangyari kanina. Hindi ko naman sinantabi ang posibilidad ng pagkikita namin, pero hindi ko lang inaasahan na maging ganito kaaga. Nagpakawala ako ng malalim na hininga, tsaka umupo na ng maayos. Tingin ko naman hindi na halata ang panginginig ko kanina. Ayokong isipin niya na may epekto pa siya sa akin. Pinaandar ko na ang sasakyan at umalis na. Diyos ko, hindi nga. Tapos anong sabi niya sa'yo? Sinabi ba niya na mas lalo kang gumanda? Sunod-sunod pang tanong ni Donita. Naabutan ko siya sa bahay dahil kakahatid lang niya kay Colton. Pinasyal niya ang anak ko. Kinuha ko kaagad ang atensyon niya at pumasok kami ng kwarto ko dahil nasa sala sila nanay at tiyang. Nanonood ng palabas sa TV. Wala siyang nasabi. Kinuha ko ang tasa ng kape na ipinatong ko sa ibabaw ng bedside table at sumimsim dito. Nakaupo ako sa gilid ng kama habang si Donita naman nakatayo sa harap ko at nakatalikod sa upuan. Ha? Anong wala? As in nga? Oo, nagulat siguro eh. Sino naman kasi hindi magugulat? After 5 years, nagkita ulit kayo at ikaw pa talaga ang tagapag-alaga sa nanay niya? Mapaglaro nga naman talaga ang tadhana. Pareho kaming natahimik na muna. Siguro sabay na nag-iisip. Napahilot ako sa sentido. Ikukwento ko pa naman sa nanay niya ang tungkol kay Colton. Paano ko malaman ni Gavin na nagsisinungaling pala ako sa kanya at di pinalaglag ang bata? Tinitigan niya ako ngunit alam kong nag-iisip pa siya. Pero diba, sinabi mo naman sa kanya noon na kay Benji yung bata. Eh di kapag nabuking ka niya, panindigan mo na lang na kay Benji talaga yun. Pero teka, anak ng tinapa. Paano naman si Doc? Ang gulo day. Napahilot na rin siya sa sentido at napaisip ulit. Ay punyeta, isang tingin lang para ni Gavin kay Colt, malalaman niyang kanya na. Binalot na naman kami ng katahimikan. Pilit nag-iisip pa rin ng solusyon, naghahanap ng maaaring itakip sa butas. Malalim ang ginawang pagbuntong hininga ni Donita. Bakit naman kasi? Ginawa mo pang kamukha talaga ni Colton sa ama niya eh. Siya lang ba talagang laman ng isipan mo habang buntis ka? Inirapan ko siya. Eh kasi nga, galit ako.
Gusto ko magiganti sa kanya noon kaya't lagi ko siyang iniisip. Humalokip-kip siya. Siguro, mas ginalingan talaga ni Senator yung performance niya nung binuo niyo si Colton, no? Carbon copy eh. Pinandilatan ko siya. Hindi niya naman to pinansin. Banayad niya akong pinagmasdan. Wala ka ba talagang balak sabihin kay Senator ang tungkol kay Colt? Nakagat ko ang ibabang labi. Sasabihin ko naman, kaagad siyang umalerto. Talaga? Kailan? Kung magtatanong ng anak ko tungkol sa tatay niya. Habang hindi pa, hindi malalaman ni Gavin ang tungkol kay Colton. Matigas kong saad. Buong buo na ang pasya. Kaya ba hanggang ngayon hindi mo pa rin ipopost ang pictures ninyo ni Colt sa social media account mo? Alam ko naman nakakabalik mo lang sa social media simula nung, alam mo na, lahat na nangyari. Marahan akong tumango. Simula nang pinagbubuntis ko si Colton, binura ko na talaga ng tuluyan ang social media account ko. Lahat ng pictures ni Colt hanggang nasa cellphone o camera ko lamang. Nasa mga frames lang sa bahay. Siguro nga walang alam ang mga kaibigan kong hindi ko na nakakausap na may anak na ako. Masyadong ulyanin naman yung nanay niya, di ba? Baka naman di niya maibahagi kay Gavin na may Colton ka. Pagpapatuloy ni Donita na nag-aalala pa rin pala. Hindi ako sigurado kung pati tungkol kay Colton makakalimutan niya. Pero may naisip na akong paraan. Sana nga gumana. Sasabihan ko siya na hindi niya dapat sabihin kahit kanino na may anak ako dahil pinagtataguan ko ang ama. Dahil mamamatay tao to. Inismeran niya ako. Minsan talaga hindi ako sure kung napatawad mo na ba talaga si Senator. Tingnan mo, ginawa mo pa talaga siyang mamamatay tao, Day. Hindi na ako nakakibupa. Pagod siyang napabuntong hininga. Basta, pag nagkataong magkakabukingan na, hindi mo pa rin sasabihin kay Senator ang totoo dahil hindi pa rin nagtatanong si Colton tungkol sa tatay niya. Sabihin mo sa akin kaagad. Naniningkit ang mga mata ko habang kuryosong nakatingin sa matalik na kaibigan. Bakit? Anong gagawin mo? Ipupustit ko kayo sa North Korea? Doon kayo magtatago? Aniya sa napakaseryosong boses. Ano ang gagawin ni Laureta? Ngayong tila pinaglalapit sila ng tadhana ni Gavin. Dahil sa inang may sakit, malaman kaya ni Gavin ang tungkol sa anak ni Laureta? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.